Siguro mag-lie low muna. Kung yung speech kanina ni Kong Janet Garino parang nakawa ano siya sa iyo, it's very dramatic. Actually, mas mabuti kung maawa siya dun sa mga naapektuhan ng reduction. Kaya nga, tama talaga yung sinabi ni ni Congressman Kiko Barsaga na kumbaga very dramatic yung parang litanyan niya, nakakala mo nagugustuhan niya yung isa't isa. Yung parang, 'di ba? Wag kang magpaka-plastic, hindi kayo close at hindi kayo politically aligned. Kumbaga saan yung words mo na awa, parang ang plastic naman, 'di ba? So anyway, let's continue. Me, I can afford to lose my job here in Congress, but the average Oo, tama naman no na yung mga ganyan, sobrang ano lang yan, maliliit lang yan na bagay kaysa sa mga problemang hinaharap ng mga normal na Pilipino. So, sana lang no na in a future dapat walang karapatan yung mga kasamahan mo sa Congress na patahimikin ka. Dapat for me dapat may batas siya na walang pakialamanan kung ano yung sasabihin ng kasamahan mo, 'di ba? Kumbaga, mind your own business lang. Kasi pwede naman kayong magbardagulan dyan, magsalitaan sa isa't isa. Pero walang karapatan na magbotohan na may own opinion lang dapat wala yun siya. Kasi hindi naman yung mga ibang congressman ang nagluklok sa'yo dyan. Nagluklok sa'yo dyan mga taga-distrito mo, di ba? As a congressman or congresswoman. So, dapat wala silang karapatan na basta-basta lang mag-suspend, no? At the same time, dapat may batas dyan na mag-prohibit. Di ba kasi kung ganon, they will also, tawag dyan, corrupt system. They will also corrupt the system. Like, dahil ayaw namin sa'yo, at saka mas marami kami, hindi ka namin pagsasalitain, isususpend ka namin. So, that's very unfair. Kasi hindi naman sila ang naglagay sa'yo dyan. So, in my point of view, dapat na hindi or walang karapatan yung mga kasamahan mo na mag-suspend o mag-expulsion sa'yo. 'Di ba? Dahil lang sa hindi kayo magkasundo politically or hindi kayo aligned politically, may karapatan ka nang isuspend yung ibang kasamahan mo. That's very unfair for me, Filipino citizen, especially now when we're facing severe economic instability with plenty of issues regarding foreign investment. So, agree din ako dyan no, sa sinabi niya, severe economic, kasi isipin mo ngayon yung dollar noon, mga ano lang yon 54, tapos 56, mga ganon. Grabe ang inflation ngayon guys, isipin mo, ang $1 is equivalent to 60 pesos, roughly mga ganon. Kasi usually, nakita ko mga bandang na siya 58, 59. So, 60 pesos na din yun, di ba? So, that's very unfair, no, na ito yung ibang mga congressman ang drama-drama, pero yung ekonomiya ng bansa, bagsak na bagsak, di ba? Dapat sila, dahil nasa politics sila, dapat silang umayos sa mga problema na yan. Di ba? Kaya nga, di ba sila binoto para maging mas maunlad ang mga buhay ng mga Pilipino. Hindi yung nagdadrama-drama sila dyan, nakala mo kumbaga sobrang mga santo na may paawa-awa effect pa. Huwag tayong paka-plastic dito, 'di ba? Ayaw nyo sa isa't isa at ayaw niya rin sa'yo garin. Ayaw din ni Congressman Kiko Barsaga sa'yo. So, huwag tayong magpaka-plastic dito. Hindi kayo okay. And also with our current diplomatic issue involving China and their possible problems involving our trade with China if this diplomatic issue should escalate
be very hard for the average Filipino citizen, and I think that Isa pa yung issue na yan, di ba? Isa pa yung issue na yan. May, sa atin mga normal na citizen, tayo ang apektado niyan, di ba? Sila, nakikipag-away sila, ganito, ganito. What if, patulan sila? Patulan sila ng China. Ano magagawa nila? Di ba? So, yun yung point natin na kumbaga, nagtapang-tapangan ka dyan, nagtapang-tapangan ka, tapos pag pinatulan ka, anong panglaban mo? Di ba? So, yun yung point natin na ganun. And that's very unfair, no, sa atin mga normal na Pilipino that we are suffering economically. Di ba? Isipin mo, ang mahal na ng dollar sa peso ngayon. So, anyway, let's continue. should be more focused on putting our emotions should be more focused on us rather than being on politics. Because everyone here in Congress, we already have well-built lives. We can survive any. We can survive any of these types of issues. But the average Filipino citizen knows what this is. Siguro, So, agree ako doon sa sinabi niya na yung mga ganito na kadramahan, hindi naman sila apektado, di ba? Pero yung mga tao na nagsasuffer is yung mga ordinary Filipino citizen na nagsasuffer na sa mga problema ng bansa dahil sa mga corrupt na mga tao. So that's very, very unfair, no, na sila nagdadrama-drama lang dyan, may mga pa-segue lang na tawa-tawa, pero yung effect nun sa mga normal na Pilipino, very authentic yung effect, 'di ba? Na instead na mag-focus sila sa economic problem ng bansa, ganyan. Yan, kadramahan lang, suspend dito, suspend doon, kauihan dito, kauihan doon, 'di ba? That's very unfair to us. We demand a country, no, na economically stable. Hindi namin kailangan yung mga ano ninyo, kadramahan ninyo. Kailangan namin yung accountability. So anyway, thank you so much for supporting our YouTube channel, Jovel Rosales Vlog, at sa ating Facebook account, Jovel Rosales. So, thank you for listening again, and thank you for watching. Bye-bye!